So, unang-una, kung nandito kayo sa ganitong larangan o hobby, unang-una i-make sure natin na mayroon tayong sapat na size ng aquarium. Mayroon tayong aerator at filter. Yun yung mga basic needs sa isang aquarium setup. Para mapanatili nating malinis ang mga aquarium tanks natin, i-make sure natin na meron tayong mga sponge filters katulad nito. So, dito pagka may sponge filters tayo, ma-maintain natin na hindi ma-pollute yung tubig. At from time to time, i-water change din natin na kahit mga 20 to 30% lang every week para ma-make sure na hindi ma-contaminate yung tubig. Meron tayong tinatawag din na overhead filter, meron ding sub-filter. At pwede rin naman tayong gumamit ng mga natural plants. Kasi yung mga natural plants, yun yung nagbabalanse ng water parameters. Kailangan natin ng tamang size ng filter. At hindi lang filter ang i-consider natin doon. Mas i-consider natin yung density o yung dami ng isdang ilalagay mo. Kasi kahit anong ganda ng filter natin, pag overcrowded ang isda sa isang aquarium tank, mawawalan din ng silbi yung filter natin. So, mako-contaminate pa rin yung tubig natin. So, kaya, mas maganda nating gawin, maglagay lamang tayo ng tamang bilang ng isda. Halimbawa, sa mga small fishes, sa ganitong klaseng tank, sa mga 20-gallon tank, maglagay lang tayo ng 20 to 30 pieces. Maximum. Para sa ganung tank, para ma-maintain natin na malinis ang tubig. Isa pa sa mga factor na nagko-contribute sa water pollution or contamination ay yung tinatawag nating overfeeding. Kailangan sa feeding ng isda, meron kasing rule of thumb dyan na within 3 to 5 minutes, kailangan maubos ng isda yung mga pagkain. Or else, magiging leftover yon. So, yung mga leftovers na yon, yung magiging cause ng water pollution. Ngayon naman, sa mga instances na ganon, pwede pa rin nating gawa ng paraan yun sa paraan na siphon filter. Yun yung manually tatanggalin natin sa ilalim ng aquarium yung mga sobrang pagkain. And in that case, ma-maintain natin na malinis pa rin yung tubig. Sa paglilinis naman ng tank, kailangan i-make sure natin na once a week, mapapalitan natin ng tubig ng mga 20 to 30% lang. And then, palitan natin ng malinis na tubig. Pero syempre, depende pa rin yun sa dami ng isda mo at sa klase ng isda mo. For example, naglagay ka ng mga cichlids or mga ibang live bearers, hindi sila masyadong madumi eh. So ngayon, pwede ka magpalit lang ng mga 20% within a week. Unlike sa mga goldfish or mga koi, na palagi silang matatakaw kasi silang isda. So ang tendency, dumi lang ng dumi. So, sa mga ganong klase ng isda, sa malalaking isda, mas maganda na 30% within a week maglinis ka. Magpalit ka ng tubig. Isa din sa mga factor na dapat nating i-consider sa aquarium setup ay ang temperature. Ngayon, para masiguro natin na tama ang temperature ng ating aquarium setup, kailangan nating gumamit ng mga aquarium heaters, yung mga ceramic tube or stainless tube heaters. In that case, pag gumamit tayo nun, mapapanatili natin na constant yung temperature ng ating aquarium tanks. At maiiwasan natin doon yung tinatawag natin na water shock ng mga isda. Yung nabibigla yung mga isda sa lamig o sa init ng tubig. Sa pagpili po ng isdang magkakasundo, i-make sure natin na magkakasama sila sa isang family. Like for example, cichlids lang. Pag sinamahan mo kasi ang cichlids ng mga live bearers, sigurado hindi magiging maayos yung aquarium setup natin. Kasi una, magpapatayan yung mga isda. Pag live bearers lang.